Sandville? Oo. Eh anong ginagawa ng tulad mong investigador ng Federal Bureau sa planeta namin? Meron lang akong aasikasuhin. Ah, ganun ba? Oo, ganun nga. Yan! Bug repellent yan! Bug repellent? Oo! Kasi ayon sa nakasulat na kasaysayan ng planetang Sandville... Teka ha? Sandville's reclamation! To call it the era of bugs is no exaggeration. Pero natuklasan daw noong 1837 GC na walang mata ang mga insekto at ginagamit lang nila ang kanilang pandinig. Kaya agad na inimbento ang bug repellent na may sonic bumpers para amuhin at i-control sila. Kaya ngayon, sikat na tourist attraction na lang sila. Ah! Tulad nun? Name tapos purpose? Pakay natin. Kung anong pakay natin Investigator dito? Burns, maligayang pagdating sa Sandville Prison. Ako ang warden, si Frank Dustin. Kamusta? Maaari ko bang malaman ang dahilan ng pagbisita niyo rito? Pwede po ba naming makita ang laman ng dala niyong mga bag? Wow! Anong? Investigator Burns, ano bang ibig sabihin nito? Ang federal government? Pirma ng presidente? Authorization? Sabihin mo nga sa akin, sino ba ang babae na yan? Warden, siya po si Angelica Burns ng Federal Bureau. Oo, alam ko na yon. Yun lang din ang alam ko tungkol sa kanya. Sinabihan lang ako ng mga supervisor ko na samahan siya rito at gawin lang kung ano ang iuutos niya. Sa nakita ko, duda ako na isang simpleng investigador lang siya ng bureau. Ay! Sir! Sir! Alam niyo, hula lang po ito ha! Pero may kutob po ako na pinadala siya rito para sa isang sikretong misyon. Isang misyon? Ano? Anong misyon? Hindi ko po alam. Kaya nga po sikreto, di ba? Nagawa mo ba lahat ng kailangan mong gawin? Kailangan ko ang kooperasyon ninyo. Pinapasok kita rito na may armas, pinagamit ng computer at hinayaan mag-print out ng impormasyon ng mga preso. Hindi pa ba yun sapat para sa'yo? May hinahanap kasi akong lalaki. Isang lalaki? Nakakulong ba siya dito sa bilangguan ko? Maaari. Hindi pa ako nakakasiguro. Bakit? John Smith, Frederick Gondorf, Ray Moskin. Kilala mo ba sila? Hindi yata. Oo! Si John Smith! Wanted ng 2030 GC! Nagpanggap na pulis at inanahan ng mga otoridad na pigilan ang transaksyon ng mga ipinagbabawal na gamot. Naitakas niya ang pera ng criminal guild na nagkakahalagang 200,000! Tama yon. Madali ako makatanda ng ganong impormasyon. Wala akong pakialam doon! Kung may hinahanap kang tao sa presinto ka dapat nagpunta, hindi sa bilangguan! Alias lang niya yon. Ano? Katulad din ng Richard Phillips, Jonathan Chrissy at Stephen Foreman. Sing dami ng mga bituin sa kalawakan ang mga alias niya, pero iisang tao lang sila. Ang lalaking si Mr. Mister? Yun ang tawag sa kanya ng mga coyote bilang paggalang. Nakatanggap ako ng tawag mula sa taong di ko kilala. Sinabi niyang nandito si Mr. sa Sandville Prison. 4 na taon ko nang sinusundan ang mga kilos niya, pero bigla na lang siyang nawala nung nakaraang taon. Baka niloloko ka lang ng taong yon. Bakit mo siya pinaniwalaan kaagad? May kutob ako. Kayo talaga mga babae! Anong ibig niya sabihin? Tahimik! Kung may reklamo kayo, doon kayo magpunta sa opisina ng mga feminista at sila na lang ang kabalahin nyo. Maliwanag ba? Hello? Hello. Ito ang Red Desert Liberation Front. Nilagyan namin ng 20 bomba ang bilangguan. Mabuhay ang revolusyon. Narinig mo ba yon? 8 taon na akong warden ng bilangguang ito! 8 taon! At araw-araw sa loob ng 8 taon, pinagpapasensyahan ko mga manlolokong tumatawag sa akin! Kaya kung sasabihin mo sa akin ngayon na naniniwala ka sa mga walang kwentang... May sunog! May sunog! Lalabas ninyo kami rito! Ano ba kayo? Nasusunog ang Block 4, pati na ang Block 5! Ang emergency signal! Bilis! Isara ang partitions D7 hanggang D14!
ang kulungan ng bomba? Palabasin na natin ang mga preso at bantay. Magtalaga kayo ng tao para patayin ang apoy. Chelsea, tawagan mo na ang bomb disposal team ng Sandville Police. Oo! Hello? Mukhang Ito si tapos na Detective ang pagsabog. Chelsea ng Hindi. SCG. First Detective Squad. Simula pa lang ito. 00. Bilis! Palabasin ang lahat ng mga preso sa block na ito! Sa inyo ba kami dadali? Basta sumunod ka na lang! Andito kami! Salamat at dumating kayo agad. Ako si Warden Dustin. Ako ang leader ng team na ito, si Jones. Ano nangyari? May teroristang tumawag at sinabi nagtanim sila ng mga bomba sa buong lugar. Ganun ba? Nailabas na ba ang lahat? May 70% na. Mabagal kasi ang pagkilos ng mga tao sa Blackford kung saan may higit 300 pang mga preso at bantay. Ligtas ba ang lahat? Marami sugatan pero wala pa namang nababawian ng buhay. Sige, kami na ang bahala rito. Salamat, mag-iingat kayo. Kaya na namin to. Chelsea! Bakit? Nasaan na ang sinakyan natin kanina? Iniwan natin! Sa bandaron! Puntahan natin. Maghiwalay tayo. Andy at Brad sa Block 3. Matt, George at Elliot Block 5 and 6. Ako naman sa Block 4. Kilos na! May taguan! Kaya pala tumunog ang detector. Ano ba sinasabi mo? Sinamantala nila ang dala kong permiso kanina para maipasok ang kanilang mga bomba sa loob ng bilangguan. Ano? Ang nagmamaneho ng jeep kanina ang salarin. Sinadya nilang palabasin ng mga terorista ang nagtanim ng mga bomba. Posibleng ang tumawag sa'yo ay ang nagmamaneho ng jeep namin. Hindi ko maintindihan. Siguradong may isa pang kasabwat na kasama sa bomb disposal team na dumating. Meron siyang ibang binabalak. Teka, paano mo naman nalaman lahat yan? Dahil ito rin ang ginawa niya sa planetang Carnival. Sino? Si Mr. Hindi ko agad nakita ang plano niya. Pero hindi pa huli ang lahat. Lahat ng narito, makinig kayo mabuti sa akin! Masasamang loob ang bomb disposal team! Lahat ng bantay, preso, sugatan at kahit anong kagamitan. Lahat ng nandito sa loob ay hindi maaaring lumabas sa anumang dahilan. Pero... Kailangang ipasara ang bilangguan. Ano bang klaseng kalokohan ito? Bakit nyo kami ilalagay rito sa masikip na tambakan ng basura? Pansamantala lang yan habang nagkakagulo pa. Tisin nyo na lang! Anong tisin na lang? Kahit mga preso kami, may karapatan kami! Tawagin niyo abogado ko! Meron ka pang gustong hilingin? Investigador Burns! Ginamot na ang lahat ng mga sugatan. Walang seryosong nasaktan kaya madali silang nagamot. Napigilan na rin ang pagkalat ng apoy sa cell blocks. Ayoko sanang tanungin to. Pero posible bang bumagsak ang tore ng bilangguan dahil sa pagsabog? Huwag mong alalahanin, John. Hindi ako espesyalista sa ganung bagay, pero pinatibay talaga ang tore para hindi ito madali mapasabog ng mga teroristang gusto magtakas ng preso. Buti naman. Kung sa bagay, hindi nila pasasabugin ang bilangguan habang nandito sila. Oh, naku, salamat na lang. Nangako kasi ako sa anak ko na hindi na ako maninigarilyo. Oh. Kanina pa po namin kayo hinihintay. Anong problema? Heto, tingnan nyo. Ano yan? Biglang nag-lock ang security and administrative system namin. Ginawa na namin lahat pero di namin mabuksan. Ibig sabihin, Maaaring may nakapag-hack ng system namin mula sa labas. Imposible dapat mangyari yon pero... Dahil dyan, walang pwede makapasok o makalabas ngayon sa mga cell block. may tao pa ba sa loob? Mahigit 100 pa, at karamihan nandun sa cell block 4. Investigador! Nakita na ang totoong driver at leader ng bomb disposal team! Pareho sila nakagapo sa loob ng isang bodega malapit sa presinto namin! Mahusay, Chelsea. Warden, ito ang papeles ng mga presong ipinasok rito nitong nakaraang taon. Pwede mo bang piliin kung sino sa mga taong nakakulong at nandun pa ngayon sa cell block 4? Sige, susubukan ko. Pero bakit? 4 na taong ko nang sinusundan ang mga kilos ni Mister. Pero bigla na lang kasi siyang nawala nung nakaraang taon. Isa si Mister sa mga bilanggong yan! Mga kasamahan niya ang driver natin at ang taking bomb disposal team leader! Itatakas nila si Mister! Magaling, Chelsea. Oh? Pero paano ang ibang mga bilanggo? Gagawin ba sila mga hostage? Hindi nila gagawin yon, Warden. Mahihirapan silang tumakas pag may hostage. Bukod doon, hindi niya estilo yon. Kung ganun, bakit niya ikinulong to ng mga preso at bantay? Hindi ko rin alam ang dahilan. Maaaring may bagong plano sila na binubuo ngayon doon. O kaya naman,
May tao sila na hinihintay. Talaga? Ganun pala. Hintayin mo ang utos ko. Huminahon ka lang. Kapag kumilos tayo, ang federal government ang haharapin natin. Naiintindihan mo? Ina? Natagpuan ng lalaking hinahanap natin. Alam ko na kung nasan siya. Binago niya ang pangalan niya at nakakulong ngayon sa isang bilangguan. April, maasahan pa kita, anak. Opo, Ina. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Kamusta na ang security system? Matatagalan pa raw bago maayos. Si Warden Dustin, nasaan? Nasa loob siya ng truck ng bomb disposal team. Hindi niya magamit ang computer kaya nagtsatsaga siya sa mga papeles. Sige. Masama ang kutob ko. Masyadong tahimik. Nagawa ba nating pigilan si Mr. at maikulong sa isang lungga? O ang totoong nakakulong ay tayo? Investigador? Bakit? Alam mo, parang may nakita akong ilaw sa langit. Ilaw? Ano yun? Labindalawang bagay bumabagsak mula sa langit! Si Madam Marciano. Ang 12 Sisters! Oras na. Chelsea! Halika rito! Mayna! Ikaw! Taas mo kami mo! Huwag kang kikilos! Naku, ano nangyayari? Ah! Oo nga yan, sino tutulong sa akin? May hinahanap akong lalaki. Sino lalaki? Siguradong hindi ikaw. Sino mga taong yan? Napakasama! Ang 12 Sisters ni Madam Marciano. Mga utusan at mamamatay taong ipinagmamalaki ng criminal guild. Isang dosena magkakapatid na kriminal! Sobra naman! Maniwala ka, wala silang puso at hindi marunong makonsensya. Ano na, February? Pasensya na. Pero hindi kompletong biosignal data. Kaya sigurado matatagalan pa akong maghanap. Naku, malaking problema yan. Mas maganda kasi kung matapos tayo kagad para makalis na tayo dito sa lugar na ito. Mabuti pa kaya tulungan mo na kami. Paano? Hmm? Hindi ko kilalang hinahanap niyo! Di na bale. Paalam! Hmm? Investigador! Lumayo ka, Chelsea! Gusto mo pa? May. Feb, oo. Physical na anyo. Biosignal pattern. Tugma lahat sa data natin. Siya na ba si... Oo. Siya si Mister. Kamusta, Mister? May mahalagang bagay kayong dapat pag-usapan, Nina. Sumama ka sa amin, hindi ka namin sasaktan. Mababait pala kayo kung ganoon. Pero wala kaming balak sumali kung ano man ang plano ni Madam Marciano. Hindi ba, Angelica? Mister, Isang taon na nakararaan. Masaya ako't muli tayong nagkita. tama
Tama na ang mga laro! Oo nga, ang lakas naman ng lomang baliwalay ng sinabi ko para lang kausapin ng babae na yan. Isa kang walang kwenta. Ah! Napakamainitin ng ulo mo, Iya! Hayaan mo't makakatikim ka ng parusa mamaya! Sila ba ang hinihintay mo? Ang 12 sisters sa Marciano? Ito ba ang totoong plano mo, mister? Sumagot ka! Mali ang hinala mo, Angelica. Mali ang hinala mo. Dahil ang totoong hinihintay namin ay parating pa lang. Parating pa lang. Para itong Diamond Head tactic. Alam mo ang Diamond Head, Angelica. Kaya kumilos ka na! Investigador! Chelsea! Ipunin mo ang lahat ng bilanggo at papasukin mo agad sa loob ng cell block! Bilis! Oo! Makinig. Hayaan ng ibang mga tao. Si Mr. ang kailangan natin. Nakakahiya naman to. Basta't nakakapagsalita ka pa rin. Wasakin nyo ang buong lugar na ito. Ano ba nangyayari? Ang Diamond Head case! Isang di kilalang grupo ng lalaki ang pumasok sa National Bank ng planetang Diamond Head para nakawan ito. Ang suspect na si Richard Si Phillips. mister yon. Gumamit siya noon ng isang tsunami para matakasan ng mga otoridad. At ngayon, mukhang ganun din ang gagawin niya rito. Tsunami? Sa gitna ng desierto? Baliw ba siya? Tama, isa siyang baliw. Parang baliw siya kung mag-isip. Ang bug repellents. Ito ng parusang ipinangango ko. Paalam, mga bata! Mister. Teka, huwag mong kunin yan! Nakuha na Kailangan namin. dalhin sa Chelsea! presinto! Hayaan mo sila, wala ka nang magagawa. Mga tuta kasi ng criminal guild ang karamihan sa mga politiko at pulisya. Pero, bakit ganun? Lahat yun para sa wala. Tama ka. Tanggapin mo na lang. Pero mahusay ang trabaho mo. Natutuwa nga ako at nakilala kita. Totoo, walang biro. Ayoko na dito! Ayoko na maging pulis dito! Talaga? Ganun ba? Pwes, baka mabigyan kita ng bago at mas magandang trabaho. Ayon sa inilabas na impormasyon ng mga eksperto, tinatayang nasa 58% ng populasyon ang lantarang tumututol sa gagawing pagsabog sa planetang Graceland. Kung idadagdag dito ang bilang ng mga taong ayaw magkomento, aabot sa Sabi sa balita, 7 araw na lang bago pasubugin ang Graceland. At tuluyan ang mawawala ang planetang yun. Ano sabi ni Franca? Kay Mr. ko lang pwedeng sabihin kung nasaan ang kayamanan. Dahil sikreto ko to, yun ang sabi niya. Maraming salamat. Siya nga pala. Masaya ako ngayon dahil buo na tayo. Teka, sandali lang! Hindi naman yata tama na iiwan mo ang bago mong partner, di ba? Narito tayo para sa isang paglilitis. Madam Marcia. Pangalan, Luis Gonzales. Kaso, nakabangga ng limang sasakyan dahil nagmamaneho ng lasing. Pinarusahan ng 1 taong pagkakakulong. Ano bang klaseng lalaki to? Paiba-iba ang pangalan at edad. Kilala sa tawag na mister. Isang mahusay na manggagancho, magnanakaw at pirata. Isang kriminal na nagpapanggap na bayani. Isang taong mataas ang tingin sa sarili.
Kung ganun pala, si Mr. ay isang... Isa siyang coyote. Inutusan mo ang 12 Sisters para hanapin at uliin ang isang hamak na coyote. Nang dahil sa kanila, kailangan na namang bayaran ng mga politiko. Nakakalimutan mo yata ang kasapi rin kami ng Gil. Ano ba tinatago mo sa amin? Tulad nga ng sinabi ko, isa tong paglilitis, Madam Marciano. Ano ba ang nililihim mo? Ano ang halaga ng coyote niyon para sa atin? May problema, Watson? Ha? Chelsea ang pangalan ko, hindi Watson. Meron ka bang nadiskubring bago at mahalagang impormasyon sa dokumento na yan? Naku, wala eh. Ang sentensya niya, Sentensya? isang taong pagkakabilanggo. Kung hindi siya tumakas, 10 araw na lang dapat ay malaya na uli siya. Ha? Hindi ko maisip kung anong maaaring dahilan. Pero nagmamadali siya na makalabas ng bilangguan. Kami naman ang gusto mong iligpit ngayon. Ano ba talagang binabalak mo, Marcia? 7 araw na lang bago pasabugin ang planetang Graceland. Hindi pinapansin ng Graceland Liberation Army ang pakiusap ng mga sibilyan na sumuko na sila. Sa oras na pasabugin ng bomba, magugulo ang buong planeta at tuluyang mawawala sa kalawakan. Samantala, patuloy ang mga tao. Kamusta na kayong lahat mga kaibigan? Itigil nyo na panonood ng patuloy na balita dahil nandito na ngayon si Super Soul! Nag-iisang hari ng rock and roll! At kalaban ng mga walang kakwenta-kwenta politiko dyan! Napapanood nyo ako dahil sa illegal na frequencies. Dahil kahit ang TV signal ngayon ay pwede nang nakawin. Kaya para sa mga mukhang perang TV producers, mag-iingat kayo dahil lalabanan ko kayo sa pamamagitan ng rock! Sige na mga kaibigan, samahan nyo akong labanan ng korupsyon! Halos 3 oras ka na nagtatrabaho dyan. 30 segundo na lang. Sinasadya mo namang gulin ako eh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Minalas pa. Natapos ko ah! Sabi kasi huwag mong mamalitin ang husay ni Katana eh. Ayan. Woohoo! Isang Galactica gadget na relo, limited edition! Nakuha rin kita sa wakas, akin ka na! Pwede na tayong umalis, mister. Sige. Meron muna akong gustong aminin sa'yo. Nung sinabi ko sa'yo gusto ka makausap ng bata tungkol sa kayamanan, nagsinungaling ako sa iyo. Oo, alam ko na yun. Nahalata mo pala. Hindi ko na kailangan ipaalala pa sa'yo na wala na tayong panahon. 7 araw na lang bago pasabugin ang Graceland. Pagkatapos... May Galactica na ako! Sa wakas, akin na to! Tumigil ka nga sa pagsasayaw dyan! Aalis na raw tayo! Ha? Isang gabi na ang lumipas mula na sa lakayan ng 12 Sisters ang Sandville Prison. Pero ngayon pala naglabas ng ulat tungkol sa mga napinsala. 8 ang namatay, mahigit 200 ang sugatan, at may isang nawawala. Lumalabas sa ginawang investigasyon na ang pagsalaki ng 12 Sisters sa bilangguan ay may kinalaman sa isa sa mga presong nakakulong doon. Kampay! Kung ako tatanungin nyo, nandun pa si Mr. sa Sandville, nagtatago sa mga otoridad. Sigurado ako doon. Hindi, posible! Hindi magtatago si mister na parang isang duwat. Hindi mo ba naiintindihan? Gawin ang hindi inaasahan. Yun yata ang estilo ni Mister. Anong sinabi mo? Sa tingin mo ba kayo tingnan na kapag nagsalita ka ng ganyan? Palitan na nga na ng pinasanggol yan! Bawiin mo! Sinabi mo! Bawiin mo! Ano? Gusto mo ng away? Sino ba may gusto? Masyado kong mayabang matanda ka! Talaga nag-aamong ka, ha? Turo na mga yan! Sige! Halika rito! Kayo ang makakatikim sa akin kapag patuloy kayo ng gulo sa barko! Lagi mo sinasabi na bar mo to. Ang totoo kay mister naman to. Sige, pasensya na. Pero Franca, nasaan na ba si Mister? Hindi ka pa ba niya tinatawagan? Ano ka ba? Sinabi na huwag mo yung babanggitin sa kanya eh. Pasensya na. Bakit ang tahimik dito? Ginawa bang punirahan ang lugar na to nung wala ako? Kumusta? Hinahanap niyo ba ako? Bossing! Si Mr. na! Bigyan na! Alam mo na wala
Akala ko natuluyan ka na. Saban natin mauna ka, di ba? Kumusta? Mahigit 1 taon na. Parang tumangkad ka. Parang mahaba din yata ang buhok mo. Maganda, bagay sa'yo. At saka ito. It might have been easier on poor little Franca if he just come out and... Ayaman yun, kaysa sa pilit pang bulahin ng bata. Ayun, mas lalo lang tuloy naging komplikado ang sitwasyon nila. Ano ba? Huwag ka mag-alala. Ano man ang problema, siguradong maaayos din nila. Ganyan naman talagang ugali ni na Mr. Franca eh, hindi ba? Sana lang maayos nila ito kaagad. Oo nga. Mahusay ka na ngayon tumugtog. Tumakas ka sa bilangguan? Ganun na nga. Kahit na ilang araw na lang nga natitira sa sentensya mo? Oo. Pero bakit? Oo nga pala. Malapit ang pasabugin ng planetang Graceland at mawawala ang kayamanan kasama nito. Kapag hindi mo nakita ang nakatagong kayamanan, wala ka ng dahilan para alagaan at kupkupin ako. Mali ka. Gusto ko kasing malaman kung anong balak mong gawin bago patuloy ang sumabog ang planetang yon. Bakit ako? Sigurado ako na pinaslang ng criminal guild ang iyong ama noon dahil may gusto silang kunin mula sa kanya. Kaya ang tanong ko, gusto mo ba malaman kung ano to? Sabihin mo lang at dadalhin ka namin doon. Sinungaling! Ang gusto niyo lang talagang malaman ay kung nasaan ang kayamanan. Ang iniwang kayamanan ni Papa para sa akin! Magsimula na tayo. Pumwesto na kayo. Ngayon din. Ipinapangako kung mahuhuli namin siya ngayon, Ina. Kayo ang kinatatakot ng 12 Sisters ni Marciano. Patunayan mo ngayon na karapat-dapat kayong tawagin ganun. Siya nga pala, Ina. Bakit niyo po pala pinakawalan yung batang babae? Dapat pinilit na lang natin siya sabihin kung nasaan ang kayamanan. Masyado kang matanong. Ha? Kung ganun kadaling mapaamin ang bata na yun, matagal na sana ginawa ni Mr. Sigurado may iba pang rason kung bakit hindi niya kinukuha ang impormasyon. Isang napakahalagang rason na hindi pa natin naiisip. Malalaman din natin yan pag nahuli natin siya. Bishop! Bishop! Gumagamit sila ng jamming signal. Kawawa naman ang mga tao rito. Pati tuloy sila nadadamay. Ikaw may malasakit sa ibang tao? Totoo ba yan? Mister! Ayos lang ako. O bakit? Matagal ko rin hindi narinig yung mula sa'yo. Ang pangalang Mister. Pumasok ka na doon. May tinatago akong mga armas sa kwarto ko. Magaling! Dito! Bilis! Utang na ninyo ngayon sa akin ang buhay nyo. Ika nga naman kayo, team. Ang ano bagay na inutang, hindi na babayaran na yan! Nakalimutan ko na yun. Sige na, balato ko na to sa inyo pero hindi na maulit to. Sige na! Maraming salamat, Tanda. Di pa talaga ang coyote. Salamat, ha? Alam niyo nang gagawin niyo mga kasama? Oo! Hindi. Naunahan tayo ng guild doon. Anong ginagawa ng mga pulis? Hindi raw sila makakilos dahil may gumagamit ng jamming signal. Tingin ko, may pumipigil sa kanila. Pero sino? Maaaring ang gobernador o ang hepe nila. Basta may mataas na opisyal doon na sumusunod lang sa utos ng guild. Siguro nga. Mag-isip ka nga! Siguro naman, bukod sa malaking dibdib mong yan, may utak ka rin na pwede mong gamitin. Huwag ka namang magalit sa akin. At saka may silbi din naman ang dibdib kong to, no? Anong silbi niyan? Aba, sa
tulong yata nito, marami akong nakikilala ng mga tao. Minsan binibigyan pa ako ng libreng pagkain. Mahiya ka nga! Akin na yan! Tama ka! May silbi nga! Suma ito. Tinamaan na naman tayo, Bishop! Bakit ka dito? Gusto ko marinig ang mga huling salita mo bago ka magpaalam. Ang kwintas na susi sa nakatagong kayamanan. Ano? Noon pa lang, kinuha mo na sana ito mula sa akin. Pero hindi mo yun ginawa. Nang dahil sa akin, itinigil mo na ang paglalakbay sa kalawakan at ikinulong ang sarili mo sa bar nito. Madali rin naman ako nasanay sa bago kong buhay. Hindi dapat iginagapos ng coyote ang sarili niya sa isang lugar na tulad dito. Ano? Ano ang dahilan kung bakit di mo nagawang umalis dito? Hindi na bale. Sa nangyayari ngayon, sigurado nang mawawala ang kayamanan. Alam mo na siguro kung ano ang kwintas na to. Ito ang magsasabi kung saan nakatago ang kayamanan ni Papa. Kunin mo! Ang totoo, Magpahinga muna tayo sandali. Nagbago na ang isip ko. Umalis na nga tayo rito. Doon tayo. Nakita na ang target sa lumang gusali sa point A9. Repeat, nakita na ang target sa lumang gusali sa point A9. Punta na sila sa labasan sa unang palapag. Point A9! Paligiran niyo ang gusali! Abangan na sila! They replanted the tracer and the decoy. Nasa bubong ang target! bumibilis na sila ngayon! Teka, masyado sila malapit! Walang silbi sa akin ang bangkay niya. Alam ko po yun! Ililigtas namin sila agad! Narinig niyo ako? Nandiyan ba kayo, Ina? Anong nangyayari? Bakit ganito? Ayaw gumana ng mga radyo. Saan nagkagaling ang tugtog na yun? Parang kalambina! Tapos na pinagagawa mo, sexy? Ano? Talaga? Maraming salamat sa tulong, ha? Kailangan gumamit ng apoy para labanan ang apoy. Kumusta na kayong lahat mga kaibigan? Nandito na naman ang nag-iisang si Super Soul! Muling ginagawang signal para sa inyong kasiyahan! At ang programa natin ngayong gabi ay inihahandog natin sa mga politiko mahimbing na natutulog habang naghihirap ang mga tao! Dessert! Heto na ang kwintas! Ibabato ko sa'yo! Bitiwan mo ako at saluhin mo ang kwintas! Hindi, Franca! Sige na! Hindi mo na kailangan maging mabait sa akin, lalo na ngayon!
Iisa lang ang pinahalagaan ko at hindi yun ang kwintas! Kundi ikaw! Saluhin mo na ang kwintas! Ayoko! Hindi sila pwedeng mamatay! Mag-isa sa buhay ang mga coyote! Kaya naman ano man ang mangyari, hindi namin tinatalikuran ang aming pamilya! Hindi pwede magkamali! Sinabi mo minamalit ang husay ni Katana! Eto na! Ngayon na, Bishop! Alam ko, Katana! Ako na ang bahala! Hindi! Pagkatakas na naman. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Gusto mo bang makita ang iniwan ng papa mo? At maaari ka ba namin samahan? Ayos! Mahigit 3 taon din natin itong hinintay. Di ba? Tama ka, pero saka ka na magsaya kapag nasa atin na ang kayamanan. Bakit? Masama ba? Kesa masaya ako at pupunta na natin ang limpak-limpak na pera. Huwag ka masyadong kampante. Ha? Hindi ko naman kayo maintindihan eh. Ano ba talaga problema? Isang batalyong problema. Ha? Tama si Bishop. Tingnan mo, radar. Bakit? Ano bang meron? Ha? Sinusundan tayo! Oh, naintindihan mo na. Sige, anong gagawin natin? Ano pa nga ba dapat natin gawin ngayon? Eh di tumakas. Siyempre tatakas tayo, pero paano? Ano ba? Pasensya, di sinasadya. Ang dali mo kasing mataranta eh. Wala tayong problema basta na sa atin ang kwintas. Tatakasan lang natin sila at dediretso na tayo sa Graceland. O sige, para tayo mismo ang magdala sa kanila sa kung saan nakatago ang kayamanan ni Bruce. Ganun ba yun? Siyempre hindi no? Kaya nga tatakasan natin sila eh. Eh paano nga natin sila tatakasan? Di ko alam. Bahala na. Ayan, kaya tayo nagkakaproblema. Kung magsalita ka, parang kasalanan ko ah. Tama na nga yan. Alam nyo, hindi rin naman natin pwedeng hukayin ang bawat sulok ng planeta na yon sa loob na 1 linggo, hindi ba? Ha? Anong ibig mo sabihin? Maghahanap pa rin tayo. Ha? Hindi pa rin natin makikita agad ang kayamanan ni Bruce kahit na dumiretso tayo ngayon sa planetang Graceland. Pero nasa atin ang kwintas. Bakit? Akala mo ba may mapa sa loob ng kwintas? Anong naman ang kwintas kung ganun? Saka na lang natin alamin, Bishop. Sa ngayon, isipin muna natin kung paano tatakasan ang makukulit na yan. Paano natin siya huhulihin nang hindi sinasaktan? Gusto kong kalabanin siya ng mano-mano. Pero inaalala ko lang na baka masira tong damit ko. Oo nga eh! Kakapaayos ko lang nitong bestida ko eh! Talaga? Bakit hindi ka nalang nagpagawa ng bago katulad ko? Siguraduhin niyo lang na pagdating namin dyan, meron pa kaming wawa sa akin ha? Kung gusto mo kasing sumali sa labanan, huwag kang magpapahuli. Siya nga pala, ano na palang balita kay May? Hindi pa rin siya nakikita. Sige. Matatagpuan din natin siya. Eto na! Pwesto na! Magsisimula na kasi yan! Ayos! Tagal ko nang di narinig yan ah! Parang hindi tayo naghiwa-hiwalay ng 3 taon, di ba? Babagsakin natin sila! Ingatan niyo lang si Mister. Oo, masusunod. Pambihira! Hindi sila makapaghintay! Huwag niyo nga kami susundan! Pasensya na ah. Tatlong araw ang biyahe kung gagamitin natin ang daanan ng mga coyote mula sa Munab papuntang Graceland. Idagdag niyo rin ng kalahating araw para hanapin ang kayamanan at ikarga sa sasakyan. Bishop! Gaano pa katagal bago ihulog ang photonic bomb sa Graceland? Sa tansya ko, mga 5 araw at 11 oras na lang.
5 araw at 11 oras. Bawasan ng 3 at 2 na lang. Ngayon, napakasimple ng plano natin. Pwede ng 2 araw. Ano daw? Ano raw gagawin natin? Kung may plano ka, pwedeng sabihin mo na. Franca, Bakit? kumusta si Swamp? May balita ka ba? Sinong swamp? Yung swamp na yon! Ang kinikilala ng lahat na kanang kamay ni Bruce Duckley na hari ng mga pirata, si Swamp Gordon. Ang pinagkakatiwalaan at palagi kasabwat ng nasirang haring si Bruce. Teka nga, sa naaalala ko may pinag-awayan sila nun ni Bishop. Talaga? Natalo ka? Hindi ako natalo. Franca, alam mo ba kung nasan si Swamp? Palagi kami nagkikita na ni Swamp kasi palagi siya nagpupunta tumiinom sa bar. Kamusta? Ganda! Sabi niya tawagan ko lang siya pag may problema ako. Ang gandang plano! Ha? Nawala. May nakita ba kayo sa radar? Wala po. O sige, dalawin natin si Swamp na makapagmerienda naman tayo sa kanila. Dalawin? Kung magsalita ka para magkasundo rin kayo. May kukwento ko sa inyo mga bata. May isang baryo kung saan palagi nag-aaway ang matatanda. Hanggang sa nagsawa ang mga bata sa nangyayari. Kaya nagpulong-pulong na sila. Nag-usap sila at nagtanong, may paraan kaya para mapilitan ng mga magulang natin na magkasundo at magkaisa? At ang solusyon, isang kalaban na kung tawagin ay bakterya. Ang galing, hindi ba? Gumana ang plano ng mga bata. Nagkaisa ang matatanda para iligtas ang mga anak nila sa kalabang hindi naman nakikita. Tapos? Ano ba? Hindi niyo ba naiintindihan? Hindi na natin kailangan magpanggap kay Swamp na may kalaban tayo dahil meron naman talaga! Si Marciano! Tama kayo! Si Marciano. Nakita na sila! Habulin sila! Ano ba yan? Pagkatapos ng taguan, habulin na naman! Sige, dali na natin ang matitigas na ulong mga batang to dun kay Swamp! Kaya mo ba? Sino ba sa palagay mong tinatanong mo, ha? Ako yata si Express Bilis Katana! Kunin tayo magtiwang para sa mga biyayang natatanggap natin! Isigaw niyo ang maligayang pumapasok sa inyong mga puso! Huwag natin sayangin ang ating buhay! Biyayang Amen! 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 Thank you! 悩むことねえぜ落ち込むことなぜ生きることは楽しみだけど Happy Nandyan na kami! Dalawang araw na mula nang tumakas si Mr. sa Sandville Prison. Sigurado akong papunta na siya rito. Pastor Swamp, Ano yun? talaga po bang kay Mr. mapupunta ang kayamanang iniwan ni Bruce noon? Huwag niyo siyang tatawagin, Mister. Pwede na Juan o Pedro kung tinutukoy niyo siya. Umiinit ang ulo ko kapag naririnig kong tinatawag siya ng mga tao na Mister. Pasensya na po. Pero alam niyo, Pastor, hindi naman mahalaga sa amin kung makuha natin ang kayamanan. Kaya lang kayong kanang kamay nun ni Bruce, hindi ba? Kaya bakit niya pinili si Mister? Hindi. Si Pedro bilang tagapagmana. Si Frank ang tagapagmana. Ng kayamanan? Pero bakit kay Mr. ito ibinili ng Bruce na yun? Galangin mo ang pangalan ng hari ng mga pirata. Patawad po. Siguradong wala naman silang magagawa kahit nasa kanila pa ang kwintas. May paparating na sasakyan! Saan na yan? Malapit na sila! Hayaan silang makarating sa bundok. Saka sila patamaan. Sigurado po kayo? Kung alam po nilang nandito kayo, ibig sabihin maaaring kasama nila si Franca ngayon. Alam ko yon. Huwag niyo silang saktan. Takutin niyo lang sila. Ngayon, Bruce, parating na ang coyote na pinagkakatiwalaan mo. Ito na ang pagkakataon kong makita at maunawaan kung bakit siya ang pinili mo. Nandito na sila sa Oltora! May ibang mga sasakyan! Ang Criminal Guild! Si Madam Marciano! Hindi! Pabagsakin sila!
Sila ang pumaslang kay Bruce! Ang 12 Sisters! March! Ano yun? Kumusta? Swamp! Gumana ang plano! Siyempre naman! Huwag silang papasukin sa baryo! Babagsakin silang lahat! Ngayon na! Magpahinga naman tayo habang nasa biyahe tayo. Hindi naman tayo makakarating agad sa kurong kung mag-aalala ka ng ganyan. Ano na naman ang problema? Dalawang araw na mula nang i-anunsyo ang binabalak na pagpapasabog sa planetang Graceland. Patuloy na Kapitan. tumatanggap ang gobyerno ng Bilisan niyo ang paglipad. Kailangan makarating agad tayo sa planetang Kurong. Nagpunta ro ng 12 Sisters, kasabay ng ginawa ni Marciano na pagtatraidor sa sarili niyang mga kasamahan doon sa Criminal Guild. Hindi tama to! Naintindihan niyo ba? Pero investigador, sandali lang. Basta bilisan niyo na ang paglipad! Ano ba ang nangyayari? Sandali, Angelica! Sabihin mo, anong nangyayari? Bakit nagpunta ang 12 Sisters ni Marciano sa Sandville Prison para hanapin si Mr. At pagkatapos nun, sinalakay naman nilang planetang Kurong? Bakit? Bakit niyo sinusundan si Mr.? At huwag kang magkunwari na hindi mo alam! Masama na ito. Ipinakilala na ngayon ng federal government Oo, tama ang ka. napili nila na mamumuno Pinaghahandaan ng sa pagsabog sa ng Graceland. Chief of Staff Malcolm Lloyd, 42 taong gulang. Sa edad na 29, hinirang siya bilang pinakabatang general at naging Chief of Staff sa edad na 38. Kilala bilang opisyal na walang inuurungan. Kasasakay lamang ni Malcolm Lloyd sa DK-998 na siya Alam kaya talaga niyang ginagawa niya? sa planetang Graceland. Napabalitang ibinili Pambihira. ng federal Kung tambangan government kaya si natin at Lloyd na bugbugin walang ang taong sinuman yan na para dapat lang mapigilan pumipigil natin ang sa kanyang pagbomba. Ibig mo sabihin tulad ng ginawa ko sa'yo noon? Anong sinabi mo? Baka gusto mo ikaw ang makatikim ngayon at mas malala pa! Natalo ka nga. Tumahimik ka nga! Bakit hindi? Alam ko namang yun ang dahilan kung bakit ka sumama rito. Gusto mo lang kasing gumanti. O dali na, gumanti ka na. Sige na, eto na. Hindi mo magawa, no? Sabing tahimik! Mantagal nating hindi nagkita-kita, Swamp. Ipaganda mo naman kami ng makakain. Napagod kami makipaghabulan sa mga batang yan buong magdamag. Palagay mo pa rin ba nakakatawa ka? Hindi ba? Pinilit ko magbago na nasa bilangguan ako. Pero kapag matanda ka na talaga, mahirap nang gawin yon. Nakakapagtaka lang kasi na hindi ka nag-aalala. Wala ka ng oras, hindi ba? Bakit hindi mo pa ako tanungin? Parang awa mo na, Swamp. Sabihin mo na sa akin ang sikreto na nakatagong kayamanan ni Bruce. Tinutukoy mo ba ang laman ng kwintas? Pambihira ka, muntik mo na ako may santo na. Mukha ba ako sinungaling? Kung ganon, bakit ka pa napunta rito? Kahit wala ka ng oras. Kita mo na, wala ka na may sagot Ang mata ngayon. ni Bruce. Huh? Nasa loob ng kwintas ang pekeng mata ni Bruce. At laman nito ang lahat ng mga nakita niya. Alam mo na pala. Siyempre! Pwes, bakit mo pa ako pinuntahan dito kung alam mo na pala ang tungkol sa mata? Para pagtawanan ako, ganon? Sumama ka sa amin. Ano? Pumarito kami para pakiusapan na nag-iisang kanang kamay ni Bruce na sumama sa amin at sumali sa misyon. Bawal yan. Bawal manigarilyo dito. Sandali nga muna. Kung alam mo na pala ang sikreto ng kwintas, magpunta na tayo sa Graceland bago pa mahuli ang lahat. Pastor, hindi naman siguro kayo papayag sa sinasabi nila, hindi ba? Katana, tulungan mo naman ako! Kung ano sabihin ni Mister, yun ang susundin ko. Ikaw talaga! Hindi sapat na malaman lang ang sikreto ng kwintas para makuha ang pinakaiingatang kayamanan ni Bruce. Ang makakakuha lang ng kayamanan niya ay yung taong kasing husay, kasing talino at kasing tuso ni Bruce. Hindi ba, Swamp? Gandang umaga! Magandang umaga! Kamusta ang tulog niyo? Nako, magandang umaga po sa inyo. Nakalimutan kong darating pala kayo ngayon. Sino sila? Kaibigan nyo? Parang ganun nga, matagal ko na silang kilala. Mabuti naman at dumalaw kayo. Alam nyo bang napakalaki ng utang na loob ng lahat ng tao dito kay Pastor Swamp? Hindi ba? Tama!
Tabang-tabang dating ng mga kaibigan niyo, Pastor. Bagong pita sa mga kamatis na dala ni Belinda. Sariwang-sariwa. Gumawa naman si Cathy ng keso at bacon at mga gulay na galing sa hardin ni Jane. Pagsaluhan yung lahat ito at kumain. Kain na kayo! Nako, lagi nyo na lang akong binibigyan ng pagkain. Maraming Salamat po. Magkita tayo ulit bukas, Pastor Swam. Sana kayo na ibigay sa kanya bukas. Ang swerte mo ah. Inaalagaan ka ng mga tao rito. Tara, mag-almusal na tayo! Tingnan mo, sariwang-sariwa talaga ang kamatis. Oo nga, mukhang masarap. Parang gusto ko na tuloy kainin ng ganito. Ako nang bahala magluto ng bacon. Ikaw na maghugas ng kamatis at ang gulay. Sige, Franca. May tutulong ba ako sa'yo? Oo, halika, magluto tayo. Sige. Kayo, tulungan nyo sila. Opo. Ano bang pumasok sa utak mo, taging pastor ka? May binabalak ka ba? Bakit, Bishop? Hindi mo ba naranasan na magkaroon ng pangarap ng maliit na bata ka pa lang? Imposible! Hindi imposible na magbagong buhay. Totoo ba yan? Ikaw, Bishop. Tatanungin kita, ano ang gusto mong gawin? Ang gusto ko? Ngayon? Oo, ngayon mismo. Nagtanong ka pa, hindi ba halata? Bakit pa kaya ako nagpunta rito ngayon? Tapos ko nang hugasan ng mga gulay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kita tinatanggap bilang nararapat na kapalit ni Bruce. Sabihin mo na sa akin kung ano talaga ang totoo mong binabalak. Ang binabala ko? Gusto ko lang nadalhin si Franca doon. Habang nakakulong ka noon sa bilangguan, madalas kong dinadalaw si Franca sa bar. Gusto ko nang ibigay sa kanya ang pamanang iniwan ni Bruce. Sa kanya dapat mapunta yon. Ayaw mo ba talaga ng pera? Ayoko! 3 taon na mula nung kinupkup ko si Franca. Malaki na siya. Sinabi ko na sa'yo kanina na hindi kita tinatanggap bilang kapalit ni Bruce. Pero gusto kong malaman ngayon kung bakit ikaw ang pinili niya at hindi ako. Sa anong paraan? Kumusta naman si Franca dun sa bar? Mukhang masaya siya. Ganun ba? Si Franca ba ang dahilan kung bakit iniwan mo ang pagiging pirata at nagtayo na lang ng bar? Ayoko lang na malayo sa kanya. Mahusay ka pa ba lumaban hanggang ngayon? Huwag ka sana magkakamali. Ikaw rin sana. Ano pang hinihintay nyo? Tumakas na tayo! Eto, regalo ko sa inyo. Si Pastor! Babalik ako sa isang linggo, kayo muna bahala dyan! Aba, Swam! Sasama ka rin naman pala eh. Mangangailangan kasi ako ng pera pampaayos ng simbahan ko. Kaya nyo bang ilayo na sa baryo ang guild? Walang problema. At ikaw naman, titingnan ko kung ikaw ang tao na dapat magpatuloy ng sinimulan ni Bruce. Pwede ba? Maninigarilyo muna ako. Magdasal na kayo! Ganun pala. Patungo ng kalawakan sina Mr. at Swamp. Ina,
Si Sep. Wala na si September. Aalis ako. Pupunta ako sa Kalawakan. Yung kinuwento mo tungkol sa mga bata nag-imbento ng kalaban na bakterya? Kanina ko pa pinag-iisipan yun eh. Saan bari ba talaga nangyari yun? Yung kwentong yon, nabasa ko lang sa isang libro yon. Mukhang nandun na siya. Astig naman ang gusaling yan! Aba, dapat lang. Bangko yata yan ng lahat ng mga planeta. Pero aaminin ko ngayon ko lang din nakita yan. Bawal kasi litratuhan. Kahit ang mga reporter, hindi maaaring pumasok dyan. Sandali lang, mister. Ipapakita rin ba sa video na ito kung saan niya itinago ang kayamanan niya? Sige, Swamp. Ipaliwanag mo sa kanila. Para malaman kung paano niya makukuha ang pera ng Central Bank, kinailangan ni Bruce na mamasukan sa bangko para mapag-aralan ito. Kaya naisipan niyang gumawa ng panibagong katauhan sa pangalang Otis Ray. Naintindihan mo ba yun, Katana? Naintindihan ng ano? Pwede mo bang sabihin sa amin kung bakit nais mo magtrabaho sa aming kumpanya? Yes, sir. Gusto ko sanang gamitin ang mga natutunan ko sa Silver Sox Investment Division para mapalawak pa ang network ng inyong mga kliyente. Bukod doon, kaya kong patatagin pa ang pagkontrol nyo sa ekonomiya sa pamamagitan ng stock price manipulation. Magagawa ito sa pamamagitan ng interplanetary acquisitions. Supervisor ng ating bagong Enterprise Division. Good morning. Ako si Otis Ray. Kumusta kayong lahat? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito ang aking business development plan. Base sa nakikita niyong pag-aaral tungkol sa ekonomiya ng pinakamayamang planeta. Pagkatapos niya maging isa sa matataas na opisyal ng Central Bank, ginawa ni Bruce ang lahat para makuha ang pagtitiwala ng mga tao nagpapatakbo ng kumpanya. Pero hindi niya kinalimutan ang totoong dahilan ng pagpapanggap niya. Ang makuha ang 10 bilyong dolyar na nakatago sa kahadiyero ng Central Bank. Nagawa niyong puntahan ng 4 na planeta at simulan ng project na ito sa loob na ng 1 buwan. Ang husay niyo talaga. Huwag muna tayong pakasisiguro sa kahit ano. Kailangan pa itong aprobahan ng investment division. Huwag niyo pong alalahanin yun. Malaki naman ang tiwala sa inyo ng Presidente, Sir Ray. Ikaw lang magpunta sa planetang Columbus, Alex. Opo, sir. Chris, ikaw sa Chuton. Opo. Pagbutihin ninyo ang trabaho niyo. Opo. Isang taon ang ginugol ni Bruce para paunlarin ang negosyo ng bangko, gamit ang sarili niyang kakayahan at katalinuhan para makuha ang tiwala ng lahat ng tao. Huwag kang kikilos. Pero bossing ako to! Si Swamp Gordon! Pwede ba bossing mo muna ako binibiro ng ganyan? Tagal na nating hindi nagkita, Swamp. Swamp, tumataba ka yata. Ang tagal na nga natin hindi nagkikita, sasaktan mo pa ako ng ganun. Teka, ang tatrabahuhin natin ngayon ay ang lugar na yon. Oo, at wala nang iba, Swamp. Ang pinakamahirap sa lahat. Talagang mahirap, bossing. Halos imposible na nga eh. Teka, totoo ba ito? Alam ng lahat na imposible makapasok sa kahadiyero ng Central Bank, pero wala nakakaalam kung bakit. Pero ngayon, heto na! Ang mga plano ng tinatawag na gigabanks. Hindi ako makapaniwala na nakakuha ka ng ganito. Pero tandaan mo, simula pa lang yan. Meron din akong pinapagawa na espesyal na bagay base sa mga plano na yan. Espesyal na bagay? Sige, saka ko na sasabihin sa'yo. Naplano ko na rin kung anong gagawin mo sa misyong ito, Swamp. Nako, sandali lang. Hindi pa ako sigurado tungkol dito. Minsan lang dumating ang ganitong klase ng pagkakataon. Kailangan ko naman ng konting panahon para makapaganda. Oo, tama ka. May katwiran ka. Sige, ako nang bahala. Tapos na ako, Ramonda. Maayos naman ang lahat. Sige, umupo ko na lang muna dyan. Yan ang mga lugar kung saan nakaposisyon ang mga bantay. Makikita rin dyan kung saan nakalagay ang mga kamera sa daanan papunta sa gigabanks. Sige, kailangan natin to. Magaling tong ginawa mo. Wala yun.
Siya nga pala, Swamp. Ha? Sa susunod na linggo, pwede bang huwag ka munang pumasok? Sige. Bakit? May espesyal na bagay lang kasi na kailangan kong ipakita sa'yo. Pinapupunta ko rin si Hank at Norman. Seryoso ka ba? Eto na magandang bahagi ng palabas. Tama. Anong lugar na yan? Yan ang lumang Graceland. Malayo sa itsura ngayon ng planetang yun. Diboni! Ipinapakilala ko sa inyo ang huling miyembro ng grupo para sa misyong ito. Tawagin niyo na lang siyang Diboni. Basta! Sige, Diboni. Ipakita mo na sa kanilang ginawa mo. Anong bagay na yan? Isang higanteng modelo ng kahadiyero ng Central Bank na mas kilala sa tawag na Gigabanks. Kahadiyerong bagay na yan? Oo. Ang hawak ko ngayon ay mas maliit na modelo ng Gigabanks na binigay sa akin ni Bruce bilang alaala ng misyon namin. Ang Gigabanks ay binubuo na 1 dosenang haligi at 50 dagdag na bahagi na umiikot sa paligid ng mga haliging yon. Sadyang naiiba ang Gigabanks dahil ang pagdeposito at pagkuha ng pera ay kinokontrol ng bolang nasa loob. Pero dahil sa 5 dibisyon ng Gigabanks na umiikot para itago ang pera sa loob at para ipunin at ilabas naman gamit ang isang elevator, walang pagkakataon ng kahit na sino man na mahawakan ng pera na lumalabas-pasok sa kahadiyero. Gusto mong pumasok sa loob? Ako? Ano ba naman klaseng kahayan? Huwag mo na akong tanungin kung bakit ko pinagawa ang modelong yan, Swamp. Ito lang ang kailangan niyong tandaan. Kung saan umiikot ang Gigabanks pagkatapos itong buksan at iikot ulit kada kalahating oras. Maaari ka makapasok sa loob, pero magkamali ka lang na 1 beses, hindi mo na makikita ang palabas. Magiging kulungan mo na to hanggang sa matapos ang iyong buhay. Parang yung kanta ng Hotel California. Ako naman ang papasok sa loob para mag-ensayo. Ha? Sandali lang, huwag mong gagawin niya, bossing! Pinagawa ko to para makapagsanay ako, kaya yun ang gagawin ko. At saka ayoko naman sayangin ng 100 milyon na ginastos para lang gawin to. Ha? 100 milyon daw? Parang sugal lang. Malaki ay taya para malaki ang panalo. Makakabili ka na ng isang battleship sa halagang yun ah. Pero sandali lang, bakit naman kaya siya nagpagawa ng kopya ng Gigabanks at itinago sa isang malayong planeta tulad ng Graceland? Pwede naman niyang ipagawa to sa mas malapit na planeta. Oo nga naman. Eh di hindi na sana tayo nagpapakahirap ng ganito ngayon. Doon kasi sa Graceland unang nagkita sina Mama at Papa. Ha? Sigurado ako ron. Tingnan niyo tong mabuti. May 4 na security checks sa dadaanan papunta sa Gigabanks. Una ay ang master key. Pangalawa, voice print. The rain in Spain stays mainly on the plain. Pangatlo, retinal scan. At ang huli ay vein scan. Yun lang ang paraan para makapasok sa Gigabanks. Pero ang presidente lang ng bangko ang pwedeng pumasok sa loob, hindi ba? Mahirap naman nakawin ang buong pagkatao niya para lang makalusot tayo. Madali yan. Meron na ako naisip na paraan, Swamp. Hello, bakit? Nandito na po si Ginoong Ray. Sige, papasukin mo na siya. Magandang araw, Mr. President. Kumusta, Otis? Ano ang balita? Ito na ang midterm report ng ating special project. Mahusay, Otis. Ayon sa report na ito, maaari pala tayong kumita ng 200% mula sa 4 na minahan sa loob lang ng 2 taon. Mabuti naman kung ganon. Napakahusay.
Kumusta? Nagawa mo na ba lahat ng kailangan ko? Mahusay, Di Bonnie. Hindi pala natin magagamit yan. Sige, gagawin ko na lang yan ng paraan. Noong gabi, bago maganapan na kawan. I-synchronize sa mga relo. Alas 8:15 na. 1, 2, ngayon na. Alam nyo ng lahat ang mga kailangan nyong gawin. Magkita-kita na lang tayo bukas. Hello? Bruce? Ikaw ba yan, Bruce? Oo. Bakit bigla ka yata napatawag sa akin? Bukas. Nanakawan ko ang Central Bank. Ano? Wala ka bang gusto sabihin sa akin? Ano pa bang gusto mong sabihin ko sa'yo? Alam kong pag desidido ka na, hindi ka na mapipigilan. Mabuti naman at alam mo yun. Oras na matapos mo yan, umuwi ka na. Sige. Hoy, nakita ko nga pala si Tanda Koso noong isang araw. Aba, at buhay pa pala matanda hanggang ngayon. Oo, at hindi pa rin talaga nagbabago. Akin ka na ngayon. Hindi sabay-sabay na bumubukas sa 5 dibisyon ng kaha. Ibig sabihin, hindi sabay-sabay na inilalabas ito ang nakatagong pera. Posible lang naman ang mangyari to kapag may nangyari sa kuna tulad ng lindol o sunog. Kapag may naganap na sa kuna, kusang bubukas ang mga dibisyon para ilabas at ipunin ng pera. At sabay-sabay itong iakit sa taas ng gusali para madala to sa isang ligtas na lugar. Magandang araw, Mr. President. Maganda umaga rin sa'yo, Otis. Ano na ang balita? Pakiusap lang. Huwag ka muna magpapapasok ng kahit sino. Ayoko rin tumanggap ng tawag. Opo, naiintindihan ko. Ang presidente! Kung gano'n, hindi mo na kailangan bantepan lahat ng kilos niya. Oo nga naman pala, tama ka. The rain in Spain stays mainly on the plain. Tingnan mo, nasa huling pintuan na ngayon ng presidente. Sinabi nang hindi mo na kailangan bantayan ang mga kilos niya eh. Nawala! Ayan, ayos na. Pero wala na rin ang presidente. Sigurado pumasok na siya rin sa loob ng kaha at wala namang camera doon sa loob, hindi ba? Ang galing! Yan pala itsura na loob ng kaha. Tama. At isang tao pa lang ang nakapasok sa loob at nakakita niya. Ayos! Tama. Ano nangyari? Hindi ako sigurado pero parang may sumabog sa loob ng kaha. Ano? Ano pang hinihintay nyo? Tingnan nyo na nangyayari doon! Papa! Kapag may nangyaring sakuna, kusang bumubukas ang mga dibisyon ng Gigabanks para ipunin ang lahat ng pera at ilabas patungo sa elevator.
Salamat at tumating kayo agad. Tulad ng ibinili ninyo, nandito kami para kunin ang pera at dalhin sa ligtas na lugar. Bilisan nyo! Ilagay lahat yan sa sasakyan! Sige, makakasiguro kayo ligtas na ang pera nyo. Maraming salamat. Teka, sandali lang. Nasaan yung kasama ko? Bakit? Nandun siya. Hindi ba si Sir Ray yun? Sir Ray! Imposible! ang galing! Sobrang galing! Oo nga! At nakakatawa! Kawawang bangko! Nakita na natin na naganap na nakawan sa Central Bank mula sa simula hanggang sa matapos. Ano, nakita nyo na kung gaano kahirap ang gagawin natin. Gusto nyo pa bang ituloy? Kailangan mo pa bang tanungin yan? Wala nang atrasan to. Heto na ang pagkain! Gutom na ako. Sige, magsimula na tayong kumain. Ito ulit ang sitwasyon natin sa ngayon. Makinig na lang kayo habang kumakain. Kain na! Kung ang bacon na ito ang sasakyan natin, ang planetang Graceland ay nandito. Aabuti ng 21 araw ang biyahe papunta ron. Pagdating doon ay wala na tayong planeta makikita. At tuluyan na rin maglalaho ang kayamanan ni Bruce. Boss, kailangan na natin ngayon gumamit ng warp gate. Tama. Ang pinakamalapit na warp gate dito ay nasa Big Pink na nasa orbit ng planetang Woody. Sa isang iglap, makakarating tayo sa Graceland gamit ang gate. Yun ang tanging solusyon sa problema natin. Mukhang ganun na nga. Tayo na si gate! Pero dadaan tayo sa inspeksyon. At sigurado ako nakabantay na ron ang mga alaga ng Criminal Guild. Criminal Guild? Nagkukunwari lang ang mga planeta na malilinis ang pamunuan nila. Pero ang totoo, lahat sila ay nababayaran. Kaya madaling nauutusan ng guild ang mga otoridad. Pambira, Franca! Ang sarap naman ito! Buti nagustuhan mo. Idinagdag ko kasi yan sa menu ng bar kailan lang. Patikim? Tama siya, masarap nga. Napakahusay mo na magluto, Franca. Salamat. Malasa! Pagdating sa Graceland, poproblemahin naman natin ang pagbukas ng gigabanks ni Bruce habang may nagaganap na digmaan sa lugar. Marami tayong balakid na daraanan. Madaling matuntunan sa sasakyan natin. Pero magagamit natin ang kalaban para makapagtago. Kailangan lang natin ng espesyal na paen. Ipapadala mo ang mensaheng ito sa direksyon ng Big Pink. Persian Kitty, naghahanap ng autumn salmon. Sige ba? Gagawin ko agad yan pagkatapos kumain. Franca, meron ka pa ba nito? Meron pa. Gusto mo ikuha kita? Ako na ang kukuha. Kumain ka na lang dyan. Eto, busin mo pa to. Sige, salamat. Naku, teka, dahan-dahan baka Ay, tumapon. pasensya na. 1800 Jetalcova time, lumipad na sa kalawakan ng sasakyang Jupiter na may lulang photonic bomb. Hindi pa kinukumpirma ng mga opisyal kung anong oras at araw ihuhulog ang bomba. Pero tila patungo ang Jupiter sa warp gate ng FUSA. O ngayon, sagutin mo na ang mga tanong ko. Bakit sinimulan ni Marciano ang revolusyon? Sa sitwasyon ng Criminal Guild ngayon, wala akong nakikitang rason para gawin niya yon. May sapat na dahilan si Ina para gawin ang mga yon. Tulad ng ano? Trabaho lang ng 12 Sisters ang sundin ang anumang ipag-uutos sa amin ng aming ina. Bakit niya gustong kontrolin ng guild? Sa tuwing kumakain ka ng sushi, iniisip mo rin bang dahilan kung bakit isinusubo mo yan sa iyong bibig? Sige, sabihin mo na lang kung anong inutos sa inyo ni Marciano. Pwede ba yon? Sige na! Pwede ko yung sabihin sa'yo.
Inutusan kami ni Ina para magpunta sa planetang Kuron para hanapin si Mr. at ang batang si Franca. Kailangan daw namin silang hulihin at dalhin sa kanya ng buhay. Para masabi nila kung saan nakatago ang kayamanan. Hulihin si Mister? Batang si Franca? Kayamanan? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Sandali nga, bakit gustong-gusto mong malaman ang tungkol doon? Dahil kailangan. Bahagi kasi yon ng trabaho ko. Tama yun! Mula nang maging investigador siya, sinundan na niya ang bawat kilos ni Mr. 4 na taon na Salamat. itong hinahanap. Kakaiba palang relasyon yung dalawa. Dinagdagan mo lang tuloy ang mga tanong ko. Kayamanan, Franca, anong kinalaman ni Mister sa mga plano ni Marciano? Saang lupalop ng kalawakan balak magpunta ni Mister? Alam ko kung saan siya pupunta ngayon. Ah? Ano sinabi mo? Narinig niyo naman, di ba? Alam ko kung saan siya pupunta. Tingin mo, mister, posible pa kayang tapusin ang digmaan at mapigilan ang paghulog ng bomba doon sa Graceland? Pinag-isipan ko rin yan. Nagsimula lang kasi ang digmaan sa maliit na argumento sa pagitan ng federal government at ng lokal na pamahalaan ng Graceland. Lumala lang ito nang dahil sa pagmamatigas ng bawat kampo. Kung gano'n nakasalalay ang lahat sa matataas na opisyal nila? Ay, nako. Nakakasawa ng pag-usapan yan. Diyan na kayo. Magtatrabaho na lang ako. Sige, Mabuti pa si Katana masipag, hindi katulad ng isa dyan. Eh ikaw, di ba dapat pinag-iisipan mo na kung paano mabubuksan ang Gigablocks para makuha ang kayamanan? Lilinawin ko lang, sumama lang ako para malaman kung kaya mang pangatawanan ng mayabang na to ang pagiging tagapagmana ng titulo ni Bruce. Pwede ba? Nagtatahilan ka lang. Huh? Uy, Franca, anong problema? Bakit nag-iisa ka rito? Nag-iisip lang. Katana, anong gagawin mo pag natapos na ang misyon na to? Anong gagawin ko? Naku, hindi ko pa alam yan. Hindi ko kasi ugali ang magplano ng mga gagawin ko. Ikaw, anong balak mo? Babalik ka ba rin sa bar? Sasama ka ba uli doon kay Mister? Ha? Hindi ko alam kung anong balak ni Mister. Kinupkup lang naman niya ako nang dahil sa iniwang kayamanan ni Papa. Kaya posibleng pagkatapos ng ilang araw ay iwanan na ako ni Mister. At di na kami magkita. Hindi pwede mangyari yan. Alam ko na inalagaan ka ni Mister, hindi dahil sa kayamanan ni Bruce. Yan din ang sinabi ni Mister sa akin. Pero hindi ko na alam kung ano ang totoo at ano ang hindi. Gusto kong maniwala na hindi siya ganun, pero posible pa rin na mangyari yun. Kaya naman, nagdalawang isip ako noon na ibigay ang kwintas. Kung ibinigay ko to agad, hindi na niya ako kakailanganin. At natakot ako. Franca? Kapag natapos natin ang misyong to, maiiwan ba uli ako mag-isa? Katana, huwag mong sasabihin sa iba ang mga sinabi ko. Sige, Franca. Naintindihan ko. Uy! May sumagot na! Ha? Kitty, naririnig niyo ba ako? May nakita na ba kayong autumn salmon? ito ang autumn salmon. Nakahanda ng sisidlan. Ito ang autumn salmon. Nakahanda ng sisidlan. Sige, padala niyo na lokasyon niyo. May kumagat na sa pain, no? Ano? Nakahanda na ba kayo lahat? Kumusta? Masaya kami makilala kayo, Kapitan! Kay ganda naman ng sasakyan nyo ito ah! Kay swerte naman namin at napasok namin dito! Sige, bili na! Pumili lang po kayo! Ay, tingnan nyo ang vintage na washers na ito! Mahigit 100 taon na ito pero wala kang tastas, walang kansya, walang himulmol! Gusto nyo? 10,000 lang kada piraso! 10,000? Ops, ops! Bawal hawakan ng mga yan! Pwede nyo lang hawakan kapag binili nyo na! Kaya bili na! O eto, kung gusto nyo na mura pero maganda, ay meron kami ritong damit na pampakit sa magagandang mga babae. Tingnan nyo, ang ganda ng kulay, hindi ba? Gawa kasi sa hibla ng Kamchatka at wala na itong katulad kahit saan! Wala talagang katulad! Napakaganda, hindi ba? Talagang napakaganda nga! Ay kung ayaw nyo na kulay dilaw, meron kaming kulay asul. Bagay sa mga lalaki. Ay, nako. Tama na, wala akong interest dyan. Ang gusto kong makita yung produkto nyo. Ha? Ang Persian! Ang Persian, Kitty! Ay naku, huminahon kayo. Hindi nyo kailangan sumigaw. Madali akong kausap. Ang ganitong bagay kasi dapat pinag-iingatan. Bilis, suriin nyo na! Papa, Ano resulta? umabot sa 79%. Purong-puro, Kapitan. Ano, Kapitan? Kukunin nyo ba? Oo, kukunin na namin. Aba, maraming salamat sa inyo, Kapitan. Ay, napakahusay nyo naman pala mamili ng magagandang produkto.
Matanong ko lang kayo, saan ang tungo nyo ngayon, Kapitan? Binabalak muna namin sana dumaan sa Big Pink sa Fusa. Doon din ang tungo namin, baka pwedeng isabay nyo na kami papunta ron. Pero kung nakakabala kami sa inyo, babawiin na lang namin ang paninda namin. Sige, wag lang kayo gagawa ng gulo ha. Maraming salamat sa inyo, Kapitan. Kasi masyado na mahigpit ang otoridad sa mga negosyante tulad namin. Kawawa naman pala kayo kung ganon. Kayo, may napili na ba kayo para sa inyo? Ako? Hindi, salamat. Sa susunod na lang. Ayaw niyo bang isukat muna ang isang to? Ayan oh, bagay sa inyo! Salamat na lang. Teka, sa palagay ko, mas bagay sa kanya isang to. Pwede namin ibigay ang dalawang yan sa halagang 100. Hindi, 60 na lang. O, sige na nga. Kukunin ko na yan pareho. Maraming salamat po! Teka lang ha, saan ko ba nilagay yung pera ko? Gusto niyo bang hawakan ko muna yan? Sige, salamat. Sinimula na ang docking sequence. Papalapit na po tayo sa station. Sige, mag-aaral lang ang andar. Sabihan niyo ang lahat na pumwesto na. Opo, Kapitan. Susunod. Vessel number B9664582. Nakahanda ng daan para sa inyong paglapag. Pag-aaral lang ang paglipad. Inuulit namin. Vessel number B9664582. Pakiusap naman. Nakahanda ng Sana daan makalusot para sa kami sa inyong gate. paglapag. Nalagpasan na ang gate. Mag-uumpisa na ngayon ang scanning phase. Vessel number B9664582. Scanning. Pag-aaral lamang ang paglipad. Ito ang control tower. Ang inspeksyon ng vessel number B9664582 ay tapos na. Sundan lamang ang guidance signal 758 at pagpunta sa gate 6. Pagkatapos lumapag, siguraduhin dumaan sa inspeksyon ang inyong mga pasahero. Ano ba ang iniisip mo? Taglagay ka pa ng bigote. Wala lang, sinubukan ko lang. Sige, pero huwag mo na uling gagawin yan. Bakit? Astig na nga itsura ko eh. Palibasa kasi matanda ka na, mister. Di ba, Franca? Basta. Tingin ko, bagay sa akin na may bigote. Maswerte tayo. Nakarating tayo rito nang walang mga problema. At mukhang may oras pa tayo magpahinga. Pero anong sunod? Hindi nakakapagtakang isinara nila ang warp gate papuntang Graceland. Yun ang kailangan nating solusyonan ngayon. Hindi sila nagpapapasok ng tao sa gate. Pero pwedeng pa rin naman natin itong buksan. Kaya magagawan pa yun ng paraan. Ang mga walang kwentang ideya na yan, ang sigurado nagpahamak sa inyo sa Sandville. Wala ka na bang alam gawin kundi kontrahin ako? Pero may plano ka naman, di ba? Ipapaliwanag ko sa inyo. Tingnan nyo ang lokasyon ng warp gate ng Graceland. Kung mapapansin nyo ang pagkakagawa nito, binubuksan at sinasarado ito gamit ang mga makina sa loob ng control tower. Kaya kailangan na muna nating wasakin ito para makontrol natin ang gate. Pero paano natin papasukin ang control tower kung wala ang mga plano nito? Ito ba ang tinutukoy mo? Humingi agad ako ng tulong sa mga kaibigan nating pirata nung nasa kuron tayo. Oo na, palagi ka ng handa. Teka, hintayin mo naman ako, Angelica! Huwag mong hayaang uminit ang ulo mo. Huminahon ka muna. Sino ba naman ang hindi mag-iinit ang ulo? Nilapitan natin ang security office at sinabi nilang sa traffic safety division tayo dapat magpunta. Pagdating natin doon, pinagpasapasahan lang tayo ng kung sino-sino. Wala na tayong oras para sa mga mangmang na opisyal. Sandali, hindi ba isang opisyal ka rin? Sa susunod, matuto kang tumahimik dahil kung hindi, mas malala pa rito sa magagawin ko. Maliwanag ba? Ang investigador na yon. Nasusundan ka talaga niya kahit saan lupalop ka magpunta. Nakakabilib din siya, no? Ibig sabihin, hindi tayo pwede magtagal dito. Tayo na! Franca, bakit? Napakaganda naman ang lugar na yan. Sa tingin niyo ba, ganyan din ang itsura ng Graceland noon? Ang planetang Aquaria never changes. Hindi raw magbabago ang lugar na yan kailanman. Nakapunta ka na ba sa lugar na yan, mister? Hindi pa. Masyado kasi maaliwalas ang lugar na yan para sa akin. Ganun ba?
Mister, saan ka pupunta? Mister. Hoy, mister! Hintayin nyo lang ako dyan. Gino, pwede mo ba akong tulungan? Sige po, ano po maipaglilingkod ko? Nakita kasi ng isa sa mga kasama ko ang litrato ng isang lugar dun sa labas at nagustuhan niya. Pwede bang hingin na lang namin? Naku, pasensya na, hindi po pwede. Ah, ganun ba? Mapapagalitan kasi ako eh. Di bibili na lang ako ng ticket papunta sa lugar na yon. Pwede ba? Ha, sige Oo, po. bilis! 5 ticket mula Planetang Kuron papunta Aquaria. Sama-sama tayong lahat! Doon natin ipagdiriwang ang magiging tagumpay natin. Sige, gusto ko yan! Masyado ka naman yatang kampante, mister. Ganyan ba ang tumatanda, Swamp? Nagiging masungit? Sige, manginsulto ka pa. Bumuo tayo ng 3 grupo. Ang unang grupo, magdadala ng sasakyan natin papunta sa Warp Gate. Tapos, may kailangan pumutol ng koneksyon sa pagitan ng control tower at gate. Nakakainis! Bakit kasi sa akin pa binigay ang trabahong to? At ang huling grupo ang magbubukas ng Warp Gate ng Graceland. Hepe! Lumabas sa listahan ng mga paparating ng sasakyan ng recognition code ni Madam Marciano. Pero hindi yata ako nabisuhan tungkol dyan. Hinihingi nila ang listahan ng mga lumapag na sasakyan dito at mga pasahero. Sige, ibigay mo na sa kanila. Pero Hepe, Sundin mo na ang gusto nila. Hindi natin sila dapat tanggihan. Kung ayaw natin mapahamak ang lahat ng mga tao rito. Di magbabago, kailanman. Katana at Swamp, pagkatapos ninyong kunin ang sasakyan, bawasan niyo ang karga natin at dumiretso na sa Warp Gate patungo sa Graceland. Hindi kayo dapat mapansin. Pero pag nakita kayo, gumamit kayo ng pwersa kung kinakailangan. Doon naman kayo magaling. Bishop, pagkatapos mong putulin ng koneksyon, tumakbo ka na rin papunta sa Warp Gate patungo sa Graceland. para mga dali ng pinapagawa niya. Kakainis! Kahit na may makitang kakaiba ang mga opisyal na nagbabantay, sigurado kong hindi ito magiging problema para sa atin. Ah, Hepe! Nagkaroon na naman ng system error ang warp gate ng Graceland. Sira na naman. Anong gagawin natin? Hayaan mo na lang. Wala namang gagamit ng gate sa ngayon. Tayo na! Bilisan natin! Ito si Katana! At nandito rin si Swamp. Papunta na kami ngayon sa Warp Gate at wala pa naman kami nagiging problema. Ito naman si Bishop! Papunta na rin ako sa gate at siguradong hindi ako maliligaw! Magkita tayo doon! Ay, teka! Ah! Saan lugar ba ako napunta? Kailangan yung dagdagan ng mga bantay sa warp gate ng Graceland at inspeksyoning mabuti ang mga sasakyang kalalapag lang. Pero hindi ganun kadali ang mga pinagagawa mo sa amin. Ikaw ang namamahala rito, hindi ba? Wala na tayong oras! Ako nga ang tagapamahala, pero hindi lang ako nagdidesisyon tungkol sa ganyang bagay. Nakapasok na tayo sa loob ng istasyon at patungo na sa warp gate ng Graceland. Nakuha ko ng listahan ng mga taong kararating sa spaceport. 5 taong kinumpirma ng ating data. Malaking posibilidad na sila ang hinahanap natin. Paunahin ang mga sundalo natin doon sa warp gate ng Graceland. At ihanda naman ang ibang kawal sa paglapag natin. Pagkatapos, hingin nyo sa control tower ang anumang litrato o video na nakuna ng mga kamera sa paligid ng warp gate. At kayo, April, maghanda na rin kayo sa isang matinding laban. Opo, aking ina. Kakain na! Kakain na! Pwede bang mamaya lang ako pagkatapos namin kumain? Matatapos ka na ba dyan, Franca? Oo! Sandali na lang to! O sige, buksan na natin ang gate! Nagawa natin! Saan na naman tayo pupunta ngayon? Doon sa warp gate ng Graceland. Pero teka, wala tayong permiso na pumunta ron. Kung ang pakay ni Mr. ay magpunta sa Graceland, sigurado ako na doon sila dadaan. Aba, natutuloy mag-isip ang investigador. Naku, parang hindi maganda to. Bukas na ang warp gate! Bilisan nyo na! Mister, may problema! Dumating ang criminal guild! Hinahabol kami! Seryoso ba kayo? Naliligaw na ako! Saan ba ako dapat magpunta? Saan lugar na naman ako napunta? Tumigil ka na sa kalalaro at magpunta ka na rito! Tayo na! Bilis! Mahihirapan kami na sunduin kayo! Maabutan nila kami! Paano na to?
natin ngayon, mister? Hindi ba sinabi ko na lumaban na kayo kapag may pumigil sa inyo? Maingay sa labas, ano kayong nangyayari? Nandito ng mga kapatid mo. At si Mr. Ako sa kanila, Angelica! Kumusta kayo, Katana? Nasaan na kayo? Magkita-kita na tayo! Teka lang naman! Hindi madali itong ginagawa namin, oh! Ano ba, Swamp? Hindi ka pa ba handa? Huwag mo nga ako minamadali. Hindi ako sanay sa mga gamit at makina nyo rito. Haha! Etong senya! Papaalala ko lang na andito pa rin ako, naghihintay ng sundo. Manghuhuli tayo ngayon ng mga coyote. Bumuo tayo ng 2 grupo. March, June, August, at January. Pabagsakin ang sasakyan nila. Ako naman ang bahala kay Mr. January! Pagbabayarin ko si Mr. sa ginawa niya kay September! Kilos na tayo. Mag-ingat ka! Bishop! Katana! Naririnig niyo ba ako? Hindi! Malinaw! Mister! Asan pa kayo? Si Mr. Teka, Angelica! Hintayin mo ako! Naririnig niyo ba ako? Sumagot kayo! Mister! Ikaw ba yan, Katana? Oo, ako nga! Si Katana! Mabuti naman, sumagot ka! Nasaan na kayo? Teka, sandali lang ha! Hindi ko kabisado ang lugar na to eh! Naku po! Huh? May nakita na akong daan, mister! Doon sa itaas! Saan, Katana? Ano bang itaas ang sinasabi mo, Katana? Aba, si Bishop! Buhay ka pa pala! Hindi pa ba halata? Pwede bang sunduin niyo na ako? Kanina pa ako naghihintay. Nasaan na ba kayo? Ilang minuto na lang ang layo ko sa palengke. Sige, Katana! Doon na lang tayong lahat magkita sa palengke! Sige, papunta na ako doon. Ay, salamat! Ligtas ang lahat! Tsaka... Tatapusin kita ngayon! Mister! Etong dapat sa'yo! Muntik na! Hindi na makakatakas sa atin ngayon si Mister. Kailangan na nating umalis dito! Ang husay ko talaga! Emergency! May nakikiusapan ang ng mga tao ng San Station. Inuulit
ng mga yun? Masama to! Parang pwede na tayo ilipin ng buhay. Ipapahamak nila ang mga tao! April! Dito! Huwag kang magkakamaling hawakan ng pintong yan. Isang patibong! Yan lang ang paraan ni Mr. para aliwin tayo. Naku! Mas lalo tayong mahihirapan na hanapin sila ngayon! Kunwari ka pa, gusto mo rin namang wasakin ng lugar. Grabe, hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap! Coyote! Coyote, narinig niyo ba ako? Uy, Bishop! Itong Coyote, naririnig kita! Katana, nandito ako sa Central Plaza, malapit sa palengke. Nasaan na ba kayo? Nagtatago sa gitna ng mga gusali. Hinahanap pa kasi kami ngayon ng 12 Sisters. Naku, ano pa bang bago? Sunduin niyo na nga ako rito, pwede? Oo, maghintay ka lang dyan. Napasok ko na po ang kanilang surveillance system, Ina. Mga coyote na nataan sa Central Plaza Section A3. Mukhang papunta po sila sa palengke. Sige, sabihin mo ka na, April. Opo, Ina. Mukhang wala ka na mapagtataguan ngayon, mister. Nasaan sila? Narinig mo yun, January? Oo, April. Papunta na ako sa lugar na yun. Coyote, narinig niyo ba ako? Coyote! Napipikon na ako, mister! Bilis, sandali. May bagong plano si Ina. Mister, ayos na ba kayo dyan? Sandali lang at ilalapag ko itong Coyote. Akala ko hindi na maubos sa mga kalabang umahabol sa atin. Buti na lang talaga tumalis sa silang lahat. Bakit, mister? Anong problema? Franca! Ana! Lumayo na kayo! Ha? Bilisan niyo! Alis na! Ngayon na! February, ipahanda mo ng aking sasakyan. Opo, Ina. Ipinahahanda na. Pupuntahan niyo po sila, Ina. Makikipag-usap lang ako ng sandali kay mister. Franca! Franca! Mister! Franca! Mister! Franca! Mister! Nasaktan ka ba? Diyan ka lang! Pupunta kita! Mister! Wala ka ng takas ngayon. Anong nangyayari dyan, mister? Sino nagpaputok ng baril? Nandun lang pala sa kabilang yung alaga. Anong binabalak ninyo? Mister?
nagkita tayo muli. Natutuwa naman akong makita ka ng balasog at masigla. Meron kaming kailangan pag-usapan ng lalaking umumpun sa'yo. Nasaan na siya? Si Marciano ba narinig ko? Nandito po siya, Ina. Sa wakas, natagpuan na rin natin ang pusakal. Ano nangyayari? Magsalita ka! Franca! Sinisigurado ko nang hindi siya makakaligtas, Ina. Napakahusay mo talagang bata, April. Makinig ka! Huwag kang magkakamaling saktan siya! Kung hindi, magbabayad ka! Wala talaga akong balak na saktan ng bubwit na ito. Basta sabihin niyo lang sa akin ang tungkol sa kayamanan ni Bruce at kung saan ito matatagpuan. Maaari ko pa po siyang piliting magsalita. Gusto niyo po ba, Ina? Huwag na. Mukhang hindi naman kasi yun makakatulong sa atin. Wala na akong magagawa ngayon. Ayoko sanang marumihan ang mga kamay ko para makuha ang kailangan ko, pero... Huwag Marciano! Parang ganito rin ang naging sitwasyon natin noon, eh. Makinig ka, mister! Kung pinahalagahan mo ang buhay ng batang ito. Pakiusap, huwag niyo sasaktan si Mister. Magsasalita na ako. Talaga, Iha? Pero mangako muna kayo sa akin. Huwag, Franca! Hindi mo pwede pagkatiwalaan ng babae yan! Eto na! Ang sikreto ng kayamanan ni Papa ay nasa loob ng kwintas na to! Franca, huwag! Tuparin mo ngayon ang pangako mo! Sige, pero nagdesisyon na ako na isama ka na lang sa planetang Graceland. Teka! Wag! Ayoko sumama sa inyo! Iniwan niyo! Franca! Marciano, napakalupit mo! Sisiguraduhin ko na! Teka, hindi ba nangako kayo na hindi nyo na ako sasaktan? Yun ang usapan! Pasensya ka na pero hindi ako ang nangako. Sige, huwag mo nang alalahanin yon. Alam ko naman na wala kayong isang salita! Lumayo ka sa kanya! Mister! Tama na, April. Bumalik na kayo sa sasakyan. Opo, Ina. Hayaan niyo nang magpakpal ng matanda. Sigurado malungkot siya dahil nawala sa isang iglapang kayamanan ng kanyang matalik na kaibigan ng anak mo. Alin kaya ang mas mahalaga sa kanya? Huwag kang kikilos! Ihiramin ko na muna sa sakyan nyo. Binabalaan kita, mister. Pumarito ako para pigilan ka. Kung hindi, mas lalo ka lang mapapahamak. Nangako ako sa kanya. Nangako ako. Nadadalhin ko siya sa planetang Graceland. Maaari bang bumaba ka na dyan? Pasensya ka na. Sadyang nabubuhay na mag-isa ang mga kayote. Pero ganun pa man, hindi nila tinatalikuran ng pamilya ano man ang mangyari. Kahit nabuhay pa ang kapalit. Uminit bigla ang katawan mo at bumilis ang tibok ng iyong puso. Naririnig ko rin ang brainwaves ng utak mo tila nalilito. Bakit hindi mo siya binaril? Yun ang kriminal na 4 na taon mo nang hinahanap, hindi ba? Angelica? Mister! Naririnig mo ba ako? Oo, nandito ako. Naririnig kita. Kumusta ka na? Buhay pa naman. Bumagsak kami sa isang gusali, pero umaandar pa naman ang makina ng coyote. Sige, pupesto na ako! Hindi, wag muna! Hindi kung hindi! Piniyag at kinuha ni Marciano si Franca. Huh? Hindi tayo alis hanggat hindi siya naililigtas. Ano?
Ano kaya ang sikreto na nakatago sa loob ng kwintas na ito? Malalaman din natin. May papalapit sa atin na sasakyan. Mister! Hindi! Ikaw delikado yung ginawa mo. Saluhin mo sila, Bishop! Ito na! Bishop, katana! Dumiretso na tayo sa warp gate ng Graceland! Oo! Kumapit kayo mabuti! Hindi niyo ako matatakasan! May mga kalaban na nakaharang sa daan natin! Na naman! Anong gagawin natin kay Mister? Mister, sumagot ka! Mister! Katana! Baka bumangga tayo! Doon tayo sa kanan! Ano?